What's up mga paps? Welcome back to my channel, J Moto Vlog. And for today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-repair ng brake caliper. Ito yung ating brake caliper. So sa mga hindi nakakaalam, ang brake caliper po natin mga paps, nare-repair po yan. Kapag nagkaroon po ng tagas yan or ng sira sa mga goma, mapapalitan po yan sa pamamagitan ng pag-re-repair. At ayun ang ituturo ko sa inyo ngayon. At bago yan, samahan nyo muna ako bumili ng gamit. Tara, let's go! So ito na yung mga kailangan natin mga paps. At tabi ko muna to. Una, siyempre kailangan natin itong repair kit, caliper repair kit, papel de liham pino, and may number yan, 1000. Siyempre brake fluid, ito luma na to, meron na kasi kami talaga nito. And .3 or .2, pwede yan. So simulan na natin. So first step mga paps, siyempre ito yung ating caliper. Lilinisan ko muna to. Pwede nyo itong linisan ng tubig mga paps. Kahit tubig lang, okay na yun. Or gasolina, pwede rin. Kung gusto nyo linisan ng gasolina, pwede rin. Pero okay na din yung tubig. Total hindi naman ito mangangalawang kasi aluminum naman to eh. So lilinisan ko muna. Wait lang ha. A few moments later. So yun mga paps, natapos ko lang linisin. Ito na siya. At sinabay ko na rin yung pagtatanggal nitong dalawang piston. So dito lang kayo mahihirapan kasi matigas siya pag tinanggal mo. So kailangan mo ng puwersa, or kung hindi naman, gawin nyo, pag di nyo pa nababaklas, yung dati nyong hose or yung gamit nyong hose, ilagay nyo muna rito. And then bombahin nyo ng bombahin yung preno, kasi hanggang binubomba nyo yun, nagkakaroon ng fluid, so lalabas yung piston dito. Yan ginawa ko, inipit ko na lang ng plies to dito, and then pinwersa ko na lang. So yun, hindi naman kahit naman magkatama yung dito nya, hindi naman naabutin nyo ng goma, kasi yung goma hanggang dito lang yan, yung sa may guhit na yan, hanggang dyan lang yung goma. So ito liliyahin na lang natin to, kaya tayo mayroong papel de liham na pino. So bago yan, tanggalin muna pala natin itong mga goma. Ayan, yung mga dating o-ring nya. So tanggalin muna natin gamit ang screw, flat screw. So yun, natanggal na natin yung mga goma, mga o-ring. Ito sila. So iba sira na. Ayan o. So mga naipit na yan, kaya hindi natin gagamitin itong mga to. And then kapag natanggal nyo na, liyahin nyo to. Ito, gamit yung liyan nyo na pino. So liliyahin ko lang.
caliper. Sunod natin yung piston. Yun, okay na mga paps, makinis na ulit. And then pag naliyan nyo na sila, hugasan nyo ulit ng tubig para matanggal yung mga rebaba na naiwan dun sa loob. Pagkalihan nyo, hugasan nyo ulit ng tubig. So yun mga paps, nahugasan ko na ulit. Ito na. And then lagay na natin yung mga papalit natin. Ito muna kayo. So ito yung ating repair kit. So ito yung laman nya. Yung dalawang o-ring na makapal. At uy, ba't isa lang to? Ayun, isa. Dalawang o-ring na maliit, na manipis. At may banjo bolt. May washer. Banjo bolt washer. May bleeder. At ito may mga goma, yung para sa hindi maalog. May bleeder cap. And metal, ano ba to? Kineso. At itong dalawa na to. So hindi na natin gagamitin yung iba dyan kasi meron naman na tayo eh. So since ang gagawin natin eh ito lang muna. Ito lang naman yung mga gamit natin dyan. Yung mga yan. No? So kubit na natin. So unahin natin itong mga o-ring. Bago nyo ilagay yung o-ring, lagyan nyo muna ng fluid. Make sure na malinis yung kamay nyo, walang alikabok or para madulas pagpasok. So ito.
So yun, nalagyan na natin lahat ng goma mga paps. Nalagyan naman natin yung piston. So nga pala, check yung maigi yung mga goma dito. Baka may maipit. Baka may tagilid. Bago nyo lagyan yung piston. Okay naman. So yun, nalagay ko na yung mga piston, dalawang piston. Tanggalin natin to. So yan, kahit pag nilagay nyo yung piston mga paps, kahit wag nyo nang isagad, para pag nag-bleed kayo, hindi na kayo mahirapan, hindi na matagal. Kaya kahit yan, kahit may konting nakaangat siya, okay lang yan. Ang importante, pumasok yung brake pad dito. So yun, okay na yung piston. So lagyan naman natin yung mga goma. So lagyan na natin to. Diskarte nyo na lang paano ilagay. Madali lang naman ilagay. Ayan. And then yung bleeder. Yung banjo. Itong banjo kahit ilagay nyo to kapag ilalagay nyo na yung hose. Pero lagay na rin natin para hindi na magkalimutan. So next yung bakal, ito yung yero, ito yung dati nya. So same ba sila? So parang hindi sila magkapareho kasi nga pala mga paps, pang XRM yung nabili ko. Ayan, XRM imbis na pang Honda Wave, pero sabi ng mekaniko pareho lang naman daw yun eh, kaya yan lang yung binigay sa akin. Pero halos same lang naman sila. Guide lang naman to ng brake pad. So sige, lagyan natin tong bago. Ito, pag ganyan mga paps, itong may putol na part na yan, doon yan sa doon. And then ito naman yung sa may piston. Ko maliit. Hindi natin yung gamitin. Ito na lang. So ganun pa rin. Ayun, okay na. Lang. So, yun. Okay na. Kung nakatulong ako sa inyo sa video nito mga paps, don't forget to hit the like button. At kung mayroon kayong mga tanong, comment lang sa baba at susubukan natin sagutin yan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, click mo na yung subscribe button at click mo yung notification bell para updated ka sa mga videos na ina-upload ko at sa mga marami pang videos na parating natin para ma-notified kayo. At yun lamang, lagi kong sinasabi sa inyo mga paps, ride safe, bye bye, God bless.